Hey guys, welcome to my channel. So break muna tayo do sa usual upload ko, no? So gagawa tayo ng reaction and mag-share din ako ng nalalaman ko. And sasabihin ko kung naniniwala ako or hindi ako naniniwala. So nabaltaan nyo na ba yung kumalat recently na sa August 12 daw ay mawawala ng gravity for 7 seconds. Yan, basta sa inyo. August 12, mawalan daw ng gravity for 7 seconds. So, sabihin nyo, 7 seconds, mabilis lang yan. Well, it's an eternity pagka walang gravity. Bakit? Hindi mo alam kung gaano kataas ka liliparin, no? And then, dahil may time, 7 seconds, pagbagsak mo, paano? Okay? So syempre, initially, hindi ako makagawa ng reaction, nag-research muna ako. And then may mga dumaan din sa feed ko. Nagtataka lang ako dun sa isang, yung isang dumaan sa feed ko, sinisave ko yan sinisave ko sa Messenger. Ngayon wala na, hindi na ma-access. Medyo parang may hinala ako kung bakit. Okay? So, yan. Wala ba kayo na sa ilang araw na lang, 3 days, kasi madaling araw pa lang dito ng Sundays, 2 to 3 days mawawalan daw ng gravity, okay, ang Earth, dahil may dalawang kwento sabi may tinetest daw yung NASA, sabi naman yung isa dahil daw sa bungguan ng black hole, ganon. So, maapektuhan yung gravity natin. So, I don't know. So, nag-leak kasi na may nag-leak or na-leak na meron daw tinatawag na Project Anchor, yung NASA. Project Anchor. Kahit pa paano gumawa ako ng So, ayan, Project Anchor, palaki natin ng konti. Ayan, Project Anchor refers to a viral social media hoax. Sinabi agad sa hoax, claiming that Earth will completely lose gravity for 7 seconds on August 12, 2026. The false claim alleges a secret multi-billion-dollar NASA initiative to prepare for the anomaly. NASA and independent physicists have debunked. Sabihin nyo, ba't ka, dinebunk na pala ng NASA? The problem is, ang hirap kasi magtiwala sa NASA. No? Because, sabi nga nung isang naalala ko, no? Because they lie all the time. Palagi sila nagsisinungaling Oh, by the way, nakailan punta na. No? Mamaya may mention natin si Wernher von Braun, yung gumawa ng Saturn V rocket. Ito yung Saturn V rocket, napakalaki niyan. Isang buong building. Actually, gumawa sila ng building para matakpan yan. And ito yung mga compilation ng mga trip namin sa NASA. And ito yung isa sa mga display nila. Makes you wonder na yung mga pinopost ba nila, yung ng NASA, meaning is totoo or ginawa lang sa studio. It's up to you. Kasi nakakapagduda talaga yung NASA. Nag-hire sila ng mga ng mga movie directors. Yung movie director pala doon nung naglanding daw sa moon. Tapos kung ano-ano pa yung mga gumagawa ng Photoshop sa internet. Ayan, ako yan. Robonaut. And ito yung nila, yung control room. Noong una ko nakita to, sabi ko, totoo bang gumagana yung mga yan or parang sa pelikula? Nakakaduda Mas maganda ka yung mag-iimbestiga ka kaysa basta maniniwala ka sa internet. Pero yung layout kasi parang mga props lang to mga to Sabi niyo, siyempre dati pa yan, 1960s, 1970s. Kahit na nakakaduda Nakakaduda talaga. Parang naglagay na sila ng mga LED dyan. Parang sa pelikula yung mga napapanood natin. Alam niyo ba, operational pa to? Operational pa tong kwartong to sa NASA. Kaya nga hindi ka pwedeng lumapit dyan Sisilipin mo lang yan
Gumagana pa daw yan. Tataka nga ako bakit eh. Old technology na yan eh. And, anyway, parang taba ako dyan. Ayan mga building nila. Failure is not an option. So, in terms of kaya inano ko yung Saturn V rocket kasi kilala nyo ba si Werner von Braun? Nasaan ba si Werner? Werner yung yung W sa German is pronounced as V. Werner von Braun. Werner von Braun. So, doon sa hindi nakakaalam, nung World War II, tinalo ng Amerika ang Nazi Germany. Tapos anong ginawa ng Amerika? Kinuha ng Amerika yung the best and the brightest ng Nazi Germany. Kinuha ng Amerika yung mga scientists nila, no? Tinatawag yun ng Operation Paperclip. Bakit? Kasi pinaghandaan na nila yung threat ng Russia, ng USSR at that time. So sabi, yung Russia at that time, nagmamarcha na rin papunta ng Berlin, Germany. So sabi ng Amerika, i-pull out na natin yung i-smuggle natin yung mga scientists ng Nazi Germany kasi baka mamaya pag nakuha ng Russia tong mga to, gagamitin ng Russia mga yan against sa atin, against sa US. So ginawa ng US yun Operation Paperclip, kinuha ng Amerika yung mga Nazi German scientists, and kasama dito yan si Werner von Braun. Okay? I don't know kung nakalimutan ko na kung ano yung yung tawag din naka-attach sa pangalan niya, kung siya ba yung father ng modern rockets, no? Kasi V2 rockets ang ginawa nito V2 rockets yan, research na. Ayan, tama. Ballistic missiles, no? B2 ballistic missiles. So, napaka-importante niyan. Okay, so siya ang nag-head ng rocket technology ng NASA ng US. Imagine niyo, Nazi na German scientists ang head ng rocket propulsion projects ng NASA. And well respected sa NASA and sa rocket propulsion community. Yan. Chief architect of the massive Saturn V rocket. Ito yung Saturn V rocket. Okay? So, bakit ko napakita? Yan. So, yun nga, merong usap-usapan na mawawalan ng gravity sa August 12. Ang oras is 14:33 UTC time, or sa Houston, Texas, 9:33 ng umaga. At sa Pilipinas naman, so August 12 umaga, 8:33 ng gabi. 8:33 ng gabi. Okay? So, yan ang oras. So, ano daw ang gagawin, di ba? So, yun na nga. Project Anchor. Ano ba yung Anchor? Di ba yung yung mga Anchor, yun ba yung mga barko, mga ship, may anchor yan para hindi sila tangayin ng alon. So, sa lupa, pwede mo rin i-anchor yung di ba? Kunyari, yung bahay mo, bahay kubo, gawa sa light materials, lilipa rin ng bagyo, i-anchor mo sa lupa, di ba? Ganun, yun anchor. Kaya, naisip ko, baka sabihin nyo si Uncle Rock. Ito naman si Uncle Rock, ha? hindi yung Project Anchor. Okay, si Uncle Rock yan. Anyway, so yan si Werner von Braun. So sabi ko nga, respected sa mga scientists, lalo na sa jet propulsion technology ng NASA. Siya ang head. Dami niya na-inspire, pati yata si Walt Disney na-inspire sa kanya So, bakit ko in-insert si Werner von Braun? Okay? Kasi, ito ang kicker dyan. Nung namatay siya, alam nyo ba kung ano nakasulat sa lapida niya? Ano yung nakasulat sa lapida niya? Asa na ba yun? Sinave ko yun
Hindi yan. Ay, hindi yan. Earth will lose gravity, Project Anchor. Hindi yan. Nakalagay kasi sa, ayan, ito yung nakalagay sa lapida ni Werner Van Ron. Okay? So, Psalms 19 verse 1. Imagine nyo, scientist ha. Ito ang napili na, ewan ko kung ni-request niya to, malamang bago siya mamatay, na ilagay sa lapida niya. He's a scientist na maraming accomplishments sa jet propulsion technology, and yet ito nilagay niya, Psalms 19 verse 1. The verse read, "The heavens declare the glory of God, and the firmament show His handiwork." Minention niya kasi yung firmament, kaya sabi ko nga, ito yung kicker, no? Kahit ayaw mong maniwala sa firmament at gusto mong maniwala sa outer space, paano yan? Paano mo mare-reconcile to? Si Werner Van Braun mismo, scientist, no? Tsaka ang daming accomplishments. Siya yung top honcho ng NASA at that time Okay? So, basahin natin information. Meron siyang meaning and significance yan. For a man who dedicated his life to rocket and science, from developing the V2 rocket, and so forth. Basahin nyo. Very interesting. Andun kasi yung conflict no? Yan o. Ito na yung translation. Anyway, nung Psalms 19 verse 1. Shout out dun sa mga mga tawag dito. Yung mga religious people na makakapanood ng video ko. I don't consider myself religious, pero minsan mapapano ka no? Ano to? Bakit scientist, tapos ito yung nilagay niya sa lapida niya, no? Parang nakakapagduda kasi. So ano ba yung firmament? So there's a belief na ang mundo ay nasa ilalim ng firmament or may takip. Hindi tayo diretsong lalabas kasi nga may firmament. Asan na ba yung firmament ko? Sorry. Okay. Yan, this is the firmament. The firmament is the vast curved expanse of the sky. So meron tayong bubong na parang salamin, conceptualized by ancient civilization na nabanggit daw yan sa Bible, sa ancient text. Solid physical dome arcing of the earth. So para may idea kayo, ayan yung firmament, no? Meron tayong cover na hindi tayo dire-diretso sa outer space. So ayan no, that we live in a dome, no? So sa ganyang setup, ayan, nagkasalita na ako. And then may mga conspiracy dyan na, we live in a dome, yung mga pinapalabas nila na nagpupunta tayo sa space, outer space, sa buwan, lahat ginagawa lang nila yan sa studio. Sabi ko nga sa inyo, ang hirap maniwala sa NASA kasi because they lie all the time. Tapos nag-hire sila ng mga magaling mag-edit, and I think last time nahuli na naman yung NASA na meron silang nilabas na picture daw ng isang planet, and it turned out parang lang yun, kamatis na hinati sa gitna, tapos inedit lang sa sa computer. Nahuli ang NASA sa gano'n. Okay, tapos yung moon landing, nag-hire sila ng movie director. Bakit ka mag-hire ng movie director? 'Di ba? Ayun, maraming conspiracy. It's up to you. So, dito lang medyo naano ko dito sa firmament na to, no? Kasi isa pa, kung hindi daw kayo naniniwala sa firmament, bakit daw pag nagla-launch ng rocket, hindi usually dire-diretso, kumukurba, tapos sasabihin, nag-splash na 'yan sa sa dagat, no? Hindi naman natin makikita pagka malayo na 'di ba? Bakit daw wala? Yun nga, ang palusot naman ang NASA or mga scientists, kasi sinusundan daw yung hangin, yung doldrums, yung daanan ng hangin. Kaya nag-glide ng pagganon, hindi straight up. I don't know, it's up to you kung maniniwala kayo. So,
ito pa pala, bago ko maisingit. Kasi, ano siya connected eh. So, maraming hindi naniniwala na ngayon sa NASA, pati yung mga exploration sa space, yung mga rockets. Isa dyan, yung meron tinatawag na Van Allen belt. So, ibig sabihin, merong radiation daw outside Earth. So, paano nag-survive yung mga astronauts? May radiation, malakas na radiation na nakapalibot sa mundo. Paano sila nag-survive? 'Di ba? Alam ba natin na the only way na makokontra mo or mapoprotektahan ka from radiation is gagamit ka ng LED. 'Di ba? Alam niyo 'yun, pag nagpapa-X-ray kayo, pasusutin ka ng apron na mabigat, LED 'yan eh. Yan yung ma-protect ka para hindi ma-damage yung ibang mong organs o hindi ka magka-cancer or whatever. 'Di ba? Mabigat ang LED. Ginagamit niya ang LED pag mag-fishing, 'di ba? Yun yung weights, LED weights. 'Di ba? Mabigat ang LED. So, ito nyo, if you put 2 and 2 together, hindi gumagamit ng LED na shield ang mga rockets, ang mga spaceship na may lamang astronaut kasi bibigat masyado. Hindi siya makakalipad. The idea is dapat pagaanin mo yung mga eroplano, yung mga rockets. Dapat magaan, hindi pwede mabigat. Meaning, hindi yan nilalagyan ng LED. Pag nilagyan mo ng LED, napakabigat yan. Hindi yan lilipad. Kahit damihan nila ng fuel. So, doon, di ba, ang daming questions. Di ba? So, yung pagpapakawala ng balita, So, hindi ko alam, sabi kasi may nag-leak ng yung information ng Project Anchor. For all we know, baka nasa rin yung nagpakawala ng information, no? To deceive everybody, no? So kasi ganito 'yan, Project Anchor, ang una kong reaction diyan nung nabaltaan ko, syempre hindi ako lalabas ng bahay, baka lumipad ako papunta sa outer space eh. Kahit hindi outer space, yung nasa atmosphere pa rin, kaso 7 seconds, pagbalik ng gravity, sabi ko mamamatay ako. So, dapat nasa loob ako ng bahay or dapat itali ko yung sarili ko kung saan. Kaya nga anchor eh. Diba? I-anchor mo yung sarili mo. So, ganon. And then, on the other side, dalawa kasi yan eh. Sinasabi naman ng mga conspiracy theories na NASA ang nagpakawala din ng information na yan para malito tayo. And then, the reason na sinabi nila na mawawalan ng gravity for 7 seconds is para matakot tayong lumabas. Kasi on that day, August 12, magkakaroon ng celestial event. Magkakaroon ng some sort of eclipse sa langit. Siguro sabihin nyo, eclipse, palagi na tayo nakakita ng eclipse. Well, eto daw, kakaiba daw to. Parang yung sun magkakaroon ng dalawang reflection. So, magiging 3 or something. Bakit? Kasi nga, nasa firmament. No? So, kaya na-connect ko, di ba? Na-connect ko yung kay Wernher von Braun, firmament, tsaka yung sa lapida niya. Kaya daw, nagpakawala ng ganong information yung NASA para wag tayo lumabas ng bahay at hindi natin makita yung event na yon. Kasi pag nakita daw natin yung event na yon, magkakaroon ng awakening. No? Magigising tayo sa, sa totoong nangyayari sa atin, yung mga kasinungalingan ng science, 'di ba? Particularly NASA. So, 'yun. Mas naniniwala ako, and then ngayon nga nung gagawin ko na yung video na to, gagawin ko sanang guide yung video na napag ko. Wala, hindi mo na makita. It has been scrubbed. Ini-scrub nila. So, usually kung ano yung tinatanggal nila sa internet, yun yung ayaw nila makita natin. Okay? So, yung kabila, NASA, sinasabi na hoax yan, hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Yung kabila naman, yung mga conspiracy theories, sinasabi na kaya nila nilabas yung information na yan kasi ayaw nilang lumabas tayo at makita yung mangyayaring event at that time. So, dito ako mas naniniwala as compared sa sinasabi ng NASA. I cannot trust NASA talaga. Ang dami na lang times na nagsinungaling eh.
So, mas naniniwala ako dito. Kaya, I'm not worried sa August 12, 9:33 AM dito sa Pilipinas, 8:33 PM. Hindi ako nag-worry na lilipad ako sa outer space. I feel na pananakot lang nila yan para pumasok ka sa loob ng bahay. Yung iba nga, di ba? May basement. Pero usually, may basement yung mga malalamig na states lang yan or bansa eh. Di ba? And, naalala niyo ba yung movie na, no? Don't Look Up sa Netflix? No? May paparating na meteor, yung mga bida, sinasabihan nila yung mga tao na look up para makita nyo, no? May parating. Anong ginawa ng gobyerno? Don't look up daw, no matter what happens, don't look up. And then may mga naniwala pa din. May mga naniwala. Kasi nga sabi ko sa inyo, yung gobyerno, hindi nila trabaho na magsabi ng totoo. Ang trabaho nila, to be in control. Dapat maging in control sila. Mas ayaw nila na magpapanik tayo. Okay? So, ayun guys, it's up to you kung anong paniniwalaan nyo, pero mas naniniwala ako dun sa mga conspiracy theories. Baka sabihin nyo, ay kasi ko, conspiracy theories ka. Eh, kasi naman nasa paniwalaan mo. Ilang beses na nagsinungaling ang NASA. Di ba? And I've been to NASA. Minsan nagdududa ako kung talagang lumilipad yung mga rockets nila. Anyway, so, yun nga, no? Nakaka-ano lang, ano talaga, intrigue. Nakaka-intriga yung si Wernher von Braun, no? Bakit niya nilagay sa lapida niya yun, yung firmament, no? Hindi kaya last minute, nung mamatay na siya, na meron siyang change of heart, or ang interpretation naman ng AI is, hindi mo daw pwedeng alisin kung yung faith ng tao at saka science, pwede daw will go hand in hand. Hindi pwedeng pipili ka lang ng isa, na uy, scientist lang ako, hindi ako naniniwala kay God. Si Wernher von Braun daw naniniwala pa rin kay God kahit napakagaling na scientist. Yun ang explanation ng AI. So, comment down below sa August 12. Anong plano nyo? 8:33 PM sa Pilipinas, 9:33 AM dito naman, Houston, Texas time. Anong plano nyo sa August 12? Itatali nyo ba yung bewang nyo sa pader or whatever? Yung kotse nyo ba, tatali nyo rin or ikakadena, baka lumipad, no? It's up to you. Pero ako, mas naniniwala ako dun sa kabila. So, hopefully, nag-enjoy kayo and may natutunan kayo dito sa video na to. So, see you next time. Bye.